Nagkasagutan sina Senator Judge Amy Marcos at COA Auditor Roderick Wamil sa ikalabintatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna yan ng pag-usisa ng senadora sa testigo. Live mula sa Senado, nangunguno sa balita si News 5 Senate Correspondent Men Las Bañas. Mayan, anong pinagtalunan ni Senator Amy at ni Wamil? Jiggy, nag-ugat yan ang tanungin ni Senator Judge Amy Marcos, sino ba ang accountable official? Sino ang dapat managot kung meron ba talagang maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, gayon din ng DepEd? At kung sakasakaling meron daw failure of liquidation kung saan pwedeng pagbasehan at sabihin na nagamit sa personal na benepisyo, yung pondo na yan ay sino daw ba ang dapat managot? Dahil kung si Senator Judge Amy Marcos ang tatanungin, hindi raw si VP Sara Duterte ang accountable official kahit pag ginamit yung naturang confidential funds na yan nung panahong siya ang namumuno sa parehas na departamento. Ang sinasabi ni Senator Judge Amy Marcos, kabilang daw sa pwedeng maging accountable official ay yung Special Disbursing Officer o kung kanino nakapangalan yung mismong cheque. At yung sinasabing Special Disbursing Officer o SDO, tinalaga din yan ni VP Sara Duterte. Pero alam mo, pinalaga niyan, Jiggy, nung witness na si Attorney Roderick Wamil. Dahil para sa kanya, pwede pa rin ikonsidera na accountable official si VP Sara Duterte bilang head of agency. At dyan na nga nagtalo yung dalawa. Pakinggan natin yung bahagi ng impeachment trial na yan, Jiggy. That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP. Hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Jiggy, gaya ng napanood natin, tila walang gustong magpatinag doon sa dalawa kay Senator Judge Amy Marcos at kay Attorney Wamil. Kaya may punto talaga doon sa gitna ng impeachment trial na talagang nagkasagutan sila. Pero sa huli, winarningan ni Presiding Officer Jesus Codero itong si Attorney Wamil na wag nakikipagsagutan at wag nakikipag-argumento sa Senator Judge. Pakinggan naman natin ang bahaging ito ng impeachment trial, Jiggy. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's ng- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Po kanina. Interpretation na ninyo yun, Hindi pinapalawak po. ninyo na andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with I Senator apologize Judge for Your Honor. Marcos. At mayan, tinanong din si Attorney Wamil tungkol doon sa 70,000 pesos na halaga ng gamot para kay Mary Grace Piatos. Anong sinagot dyan ni Wamil? Tama ka. Jiggy, inungkat naman ni Senator Judge Risa Hontiveros yung sinasabi doon sa mga items na pinagkagastosan ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Kasama kasi dyan yung pagbili ng gamot na ginamit daw pabuya para doon sa mga informant. Una, nagtataka daw si Senator Risa Hontiveros kung normal ba na ginagawang pabuya sa mga informant ay sa pamamagitan ng gamot. Pangalawa, ibig daw bang sabihin may mga sakit yung informant na kinukuha ng OVP at ng DepEd para ang gawing pambayad sa kanila ay sa pamamagitan ng gamot. Narito yung bahagi ng impeachment trial. Panoorin natin, Jiggy. Naranasan niyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit.
At mayan, ano pa yung mga itinanong ng ibang senator judge kay Attorney Wamil? Jiggy, kay Senator Judge Kiko Pangilinan, sumentro yung kanyang tanong tungkol doon sa mga sinubmit na acknowledgement receipts ng OVP at ng DepEd bilang pangsuporta sa kung paano ginastos yung confidential funds. Kasi para kay, ang tanong ni Senator Judge Pangilinan dyan, normal ba yan? Yan ba talaga ang standard sa iba pang mga agencies na may confidential funds na hindi official receipts at hindi sales invoice kung di acknowledgement receipt lang na pirmado nung tumanggap nung pera? Ang sinasabi dyan ni Attorney Wamil sa kanyang 10 taon na naka-assign dito sa particular na department na ito ng COA. First time daw niya na ang na-receive niya ay sa damakmak na acknowledgement receipts na umabot nga yan, Jiggy, sa mahigit 800 para pa lamang yan doon sa confidential funds ng OVP noong December 21 hanggang 31 o yung 11 days noong taong 2022. Isa pang inungkat ng mga senador yung mga isinumiting pangalan sa COA ng OVP at ng DepEd na mukhang alias. For example nga, yung sinabi mo, Mary Grace Piatos, Andy Lim, pinapayagan daw ba ng COA yung mga ganyang aliases? Ang sinasabi naman ni Attorney Wamil dyan, hindi kasi malinaw or silent yung joint circular na naggagabay sa pag-audit ng COA. Kung pwede ba o hindi pwedeng gamitin yung mga alias para dun sa mga pangalan na isinusumiti sa kanila. So ang tanong na ngayon, o ang sunod na tanong dyan ng mga senador, vina-validate man lang ba ng COA kung may totoong tao sa likod ng mga alias na yan? Narito yung bahagi ng impeachment trial na yan. Pakinggan at panoorin natin yung Jiggy. So hindi po yan yung focus po ng audit namin. So sa Since inyo, sige, go ahead. Since what we do po is compliance audit. So ang naging focus po namin ay yung expenses po na based on the face of the acknowledgement receipts as well as yung date kung kailan binayad as well as yung amount po. Sa ibang mga agencies na enforcement agencies, ibang government agencies na gumagamit ng alias, pinapayagan ba o hindi? Hindi naman po namin ma-determine based on the documents alone kung alias or not kasi wala naman po silang ina-attach na document na nagsasabing alias po yung nakalagay doon sa kanilang resibo. Jiggy, ang suggestion dyan ni Senator Ping Lacson, dapat palawakin yung patakaran na nag-guide sa COA para sa audit na ginagawa nila para hindi raw parang bitin na naka-rely lang sila sa mga dokumento at least malaman man lang at matukoy kung merong tao sa likod ng mga pangalan na isinusumiti sa kanila. Jiggy, nakakaisang buwan na tayo ng impeachment trial at bandang alas 3 kayo ng hapon natapos na rin yan. Natapos na rin yung pag-testify ni Attorney Wamil at ang kasalukuyan o yung kanina bago natapos ngayong araw na ito, ang tumitestigo naman ay yung current na COA auditor na nagsagawa at nagbigay nga ng notice of disallowance naman sa COA. Ipagpapatuloy ang impeachment trial day 14 na tayo sa darating na Lunes, parehas na oras, alas 10 ng umaga. Yan muna ang latest para sa impeachment trial day 13 na. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.